Kapag ang isang tao ay discouraged, depressed, lito at tuliro sa kanyang buhay, mayroon pong kulang sa taong ito. Kapag ito'y ating mararanasan, ang discouragement, depression, i-consider po natin yung ating paghahanap sa Diyos. Upang sa ating paghahanap sa ating Diyos sa buhay, ay mapunan po tayo ng kagalakan, kapayapaan, at tunay na pag-asa. Ito po ang sabi sa atin sa Romans chapter 15 verse 13. Now, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dakila naming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, Diyos sa may gawa ng langit at lupa, sa kapangyarihan, banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ay kami po'y nagpapakumbaba at nagpapasakop sa inyong walang katulad na kapangyarihan, na sa aming pong paglapit at pagdulog sa inyo sa oras na ito, ay makasumpong kami, Panginoon, ng tunay na kagalakan, kapayapaan, at tunay na pag-asa sa aming pong mga buhay. Patawarin mo kami sa aming pong mga pagkukulang, sa aming pong mga pagkakasala. Humihingi kami, Panginoon, ng iyong pong paglilinis sa magitan ng kapangyarihan ng iyong banal na dugo na siyang tumigil sa krus ng Kalbaryo, upang sa aming pong paglapit, Panginoon, sa trono ng iyong biyaya, ay tumanggap po kami ng masaganang biyaya at pagpapala, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat po sa iyong kapatawaran. Salamat po sa iyong malayang pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyong pong pagtugon na sa anumang panalangin na mayroon kami sa aming mga puso, ay binigyan mo na kami ng tunay na kapayapaan. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga salita, ang Romans chapter 15, Lord, verse 13. Patuloy mo po ito na bigyang kapangyarihan sa puso at isipan po ng iyong mga anak, sa iyong mga kamanggagawa, po sa lahat po na makakarinig, Panginoon, at maaabot ng mensahe po na ito. Pagpalain mo kaming lahat as we bless your name, as we exalt your name, God, sa aming pong mga buhay at sa aming pong kalagitnaan. Walang ibang Diyos maliban sa iyo ang siyang karapat-dapat po na itaas at itanghal, kundi ang pangalan mo lamang po, Panginoong Jesucristo, because your name is above all names, and you are Jesus, the Son of the living God. Salamat, Panginoon. Inaangkin po namin ang iyong katagumpayan. Inaangkin po namin ang kabuuan ng iyong pagkilos sa buhay po ng bawat sa amin, kasama ng aming mga pamilya, maging sa kabuuan ng bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba. In Jesus' name, Amen. Gaano po kaya kasagana yung ating pag-asa? Are we abounding in hope? Paano po natin nalaman na tayo po ay mayroong masaganang pag-asa sa ating mga buhay? How important is abounding hope in our life? Even po sa ating pong mga kapwa. Gaano po kahalaga ang pag-asang sagana sa buhay natin, maging sa ibang tao? How to grow in God's joy and peace and hope? Paano po tayo lalago sa kagalakan, kapayapaan at pag-asa na mula sa ating Diyos? Meron po tayong ilang mga bagay po na ating pong pag-aaralan upang matanggap po natin yung abounding in hope that comes from the Lord. Number 1 po, focus on God as the source
of hope. Sabi po ng Romans chapter 15 verse 5, inilalarawan po dito ang Diyos natin ay mayroong kapangyarihan, merong kakayanan, meron po siyang malayang kapahintulutan na ibigay po sa atin ang katatagan at ang lakas ng loob sa ating mga buhay upang harapin po natin ang mga discouragement, depression at kalituhan natin sa ating po mga buhay na ito ng may katagumpayan. He gives those who seek Him. Ito po ay kanyang ibinibigay sa mga naghahanap sa Kanya. Kaya sabi po ng Romans 15 verse 33 and Romans chapter 16 verse 20, inilarawan din po dito the God of peace. Ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan. He gives peace to His people. Pag sinabing to His people, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga hinirang, yung kanyang mga itinilaga, yung kanyang bayan, yung mga babae at lalaking tunay na walang ibang hinahanap kundi ang ating Diyos na buhay. Thus if we lack hope, kapag tayo po ay nagkukulang na ng pag-asa sa ating mga buhay, ang una po nating dapat gawin ay hanapin natin ang Diyos. It is God who is the source of true hope. Hindi tayo maaaring hahanap ng iba pang mga bagay upang maging solusyon sa mga discouragement, sa mga depression, sa mga kawalan po natin, sa anumang kaguluhan ng buhay na mayroon po tayo. It is God who is the true source of hope. Kaya maging katulad po tayo sa isang tao doon sa kanyang kaibigan in Luke chapter 11 verses 5 to 8, hindi po siya tumigil ng kakakatok sa pintuan ng kanyang kaibigan. Bagamat ito po ay hating gabi na, hindi siya tumigil na ito ay katukin ng katukin dahil sa kanyang pangangailangan ng makakain. Huwag tayong tumigil sa ating pong paglapit sa Diyos. Kuminsan po at kadalasan sa ating pong mga karanasan, parang nabibilang na maraming tao, mas marami ang discouragement. Pero wag po tayong huminto. Wag po tayong tumigil. Wag po tayong mawawala ng pag-asa. Kung ang tao man sa kanyang kaibigan, kahit alam niya na sila po ay sarado na, pero dahil masyadong persistent, masyadong makulit, yung kaibigan niya na ito, ibinigay din po yung kanyang kailangan. Ang Diyos po, kapag nakita niya yung ating paghahanap talaga sa Kanya, hindi po maaari na tingnan lang tayo ng Diyos. Hindi lang yung kamay ng Panginoon ang bubuksan para sa atin. Siya na siyang source ng ating pag-asa. Habang nakita ng Panginoon, nakikita ng Diyos ang ating paghahangad, pagmimithi, na tayo po ay makasumpong ng biyaya ng Diyos. Hindi lang yung kanyang makapangyarihang kamay ang bubuksan, kundi maging ang kalangitan ay maging bukas para sa atin. If we focus our eyes on God bilang source ng ating pag-asa. Biblical hope is certain. Ang pag-asa po ng base po sa Biblia, ito po ay tiyak because it rests on God's promises. Ano man po ang pag-asa na ating pong masusumpungan sa Biblia, sa sinasabi po ng salita ng Diyos, ito po mismo yung pag-asa na ito, yung pangako ng ating Diyos sa bawat isa na humahanap sa Kanya. Ang salita pong pag-asa in verse 13, ang salitang pag-asa sa verse 12, letter C, katulad din po ng Isaiah chapter 11 verse 10,
na ang sinasabi po dito, in Him shall the Gentiles hope. Sa Kanya, magkakaroon ng pag-asa ang mga hintil. Him refers, ang tinutukoy po dito, walang iba kundi si Jesus, the promise of the living God sa lahi ng tao. At ang pangako po na ito ay yung salvation na ating pong makakamtan sa pamamagitan po ng ating pagkilala, pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon Diyos, tagapagligtas ng ating mga buhay. Sa lahat po ng mga tao na siya ay kinikilala, sa lahat ng mga tao na siya ay dinadakila, ang pangako ng kaligtasan, ang pangako na pag-aangat at pagtataas ng Panginoon sa ating mga kalagayan, ito po ay hindi ipagkakait ng Diyos sa bawat isa po sa atin. If we have Jesus in us, hindi po maaari na tayo po ay malugmok sa isang kalalagayan na kung saan po ay wala ka ng pag-asa sa iyong buhay. Si Jesus po ang pag-asa ng bawat isa po sa atin. Kaya ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 12, you have no hope and are without God in the world. Kaya kapag wala kang Diyos sa iyong buhay, dito sa mundong ibabaw, wala kang ang pag-asa. Hindi mo maaring asahan na magiging maganda ang mangyayari sa buhay mo sa iyong paglalakbay sa mundong ito. So ano ang dapat po nating gawin? Let us all focus on God, who is the true source of our hope through our Lord Jesus Christ. Unless you have Christ as your hope, you don't have any true hope beyond the grave. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, unless you have Christ as your hope, hanggat mayroon ka na mayroong Kristo, hanggat ikaw ay may Kristo, kapag wala ka nito po, wala kang pag-asa. Doon po sa pag-asa sa ginawa po ng ating Panginoon, yung kanyang muling pagkabuhay, yung power of His resurrection, but only terrifying expectations of judgment. Sabi ng Hebrew 10:27. Kaya mahalaga po na ang ating pong pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo, dahil ang dulot po nito ay pag-asa hindi lang sa ating buhay ngayon, kundi maging sa buhay natin sa hinaharap. Let us put our trust in Christ as our Savior today. Hindi po ang kayamanan ang ating tagapagligtas. Oo, kailangan natin ang yaman ng mundong ito. Pero ang sabi po ng Panginoon sa kanya pong salita, doon po in Luke chapter 9, what profit a man if he gains the whole world but loses one of his soul? Ano nga bang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong yaman ng mundo kung ang kanya nag-iisang kaluluwa ay mapapahamak naman sa apoy ng impyerno. Mga magulang ko at mga kapatid, ang ating pong pagtuon ng ating pag-asa sa Diyos, ito po ay tunay nating maaasahan sa ating mga buhay. May mga pagkakataon sa karanasan na mayroon po tayo, kadalasan po makikita natin nag-fail. Ito po ay nagbibigay sa atin ng discouragement. Nawawalan tayo ng pag-asa sa ating mga buhay. Pero kapag tayo ay merong tunay na Diyos na kinikilala sa ating buhay, maniniwala tayo higit pa sa ating mga nakikita. Ang mga bagay na inihanda ng Panginoon sa ating nagtitiwala sa Kanya ay hindi po natin kaya ito na arukin sa ating mga buhay. Number 2 po, be filled with all joy and peace. Be filled.
Kung yung una po, ang focus ng ating pong pag-asa ay sa Diyos, ngayon naman po ay mapuspos tayo ng lahat ng kagalakan at kapayapaan. Ito po ang panalangin ni Apostle Paul, nawa na ang Diyos ng pag-asa ang siyang pupuno ng kagalakan, lahat ng kagalakan at kapayapaan upang sa atin po na paglapit at pagdulog sa Diyos ay mapuspos tayo, mapuno tayo, mag-uumapaw sa atin ang tunay na pag-asa mula sa ating Diyos. Upang malaman po natin kung ano po ang kayang gawin ng Diyos, yung kaya at gusto niyang gawin at ibigay sa bawat isa sa atin, mahalaga po na mapuspos tayo ng kagalakan. Hanggat hindi tayo mapuno, mapuspos ang kagalakan at kapayapaan sa ating pag-isa sa Diyos, hindi natin kailanman makikita yung magandang ginawa at gagawin ng Panginoon sa buhay natin sa gitna ng matinding pagsubok ng buhay na ating pong nararanasan maging ngayon sa kasalukuyan. Have you ever stopped to fill your water jugs at the spring? Nakaranas po ba tayo na tayo po ay huminto upang lagyan po natin ang ating water jug ng tubig mula sa spring? Ang spring po, yung tubig na yun ay mula sa itaas. Kapag yun po ang maging source ng tubig nating pagkukunan, kapag ito po ay ating itatapat ang ating water jug, sandali lang po ito ay punong-puno. At hindi lang ito basta punong-puno, ito po ay aapaw ng aapaw, mag-o-overflow sa ating mga buhay. Ang habag at biyaya, ang kabutihan, ang katapatan ng Diyos, tayo na lumalapit sa Kanya. Katulad po ito, ang presence po ng Lord ay katulad ng isang tubig mula sa spring. Sa waterfalls. Hindi po natin kayang i-contain ang kanyang kapangyarihan. Kaya yung totoong mga Kristiyano, mananampalataya, yung totoo na kumilala sa ating Panginoon. Kahit masuliranin man maraming problema, pagsubok sa buhay, nagagalak pa rin siya sa kung anumang buhay mayroon siya. Hindi niya kayang i-contain kung anumang kagalakan at kapayapaan mayroon sa kanyang kaloob-looban. Dahil ang Diyos sa kanyang kinikilala, ang siyang bukal ng kanyang buhay, na patuloy na nag-o-overflow, nagpapala at patuloy na nag-aabot sa anumang pangangailangan ng kanyang buhay. Ang Diyos po, kailanman hindi siya natutulog. 24/7, hindi po siya natutulog. Sa loob ng maraming taon, sa bawat araw, sa bawat sandali ng buhay natin, ang Diyos po ay laging nakatunghay sa bawat isa. Tinitingnan lang po tayo kung ano po ang dapat nating gawin sa oras at panahon na tayo po ay meron ng karanasang hindi maganda sa ating mga buhay. Huwag nating kalilimutang lumapit lagi sa Diyos. Dahil ang bawat paglapit natin sa Panginoon ay ang pagbibigay sa atin ng Diyos ng kagalakan at kapayapaan upang tayo po ay manatiling matagumpay sa ating mga buhay. Paul wants our jugs of joy and peace to be overflowing so that we are continually abounding in hope in God. Ito po ang gusto ni Saint Paul. At sigurado din po, ito ang gusto ng Diyos. Na ang mag-uumapaw po sa mga jugs na mayroon tayo. Yung ating mga sisidlan. Ano bang mga sisidlan mayroon tayo? Sisidlan ng kagalakan, sisidlan ng kapayapaan, ay mag-uumapaw.
At kapag ito'y nag-uumapaw, napaparangalan ang Diyos sa buhay natin. Nag-overflow, aapaw ito sa maraming tao, sa gayon ay marami po ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan at kadakilaan na naipaparanas din dahil mayroong ikaw na nag-overflow ang kagalakan at kapayapaan at pag-asang mula sa Diyos. Again, we are all fall short of this. May mga bagay, may mga pagkakataon po na tayo ay nagkukulang. Sa halip na ito po ay mag-overflow, minsan po kulang. Kristiyano man, mananampalataya man o hindi mananampalataya, may mga pagkakataon sa buhay po natin na hindi po nag-uumapaw ang kapayapaan at kagalakan, maging ang pag-asang meron tayo. Mga magulang ko at mga kapatid, ang nais ng Diyos, ito po ay mag-uumapaw. Ito po ay mag-uumapaw. Dahil sa pag-aapaw mo, sa pagiging overflowing nito sa buhay po natin, nagagawa po nating luwalhatiin ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng bagay na ito. Let us all ask God to fill us to the brim of His joy and peace and hope. Ang Lord po, kapag tayo ay humihingi, hindi siya madamo. Subukan mo na lumapit sa Kanya, hindi niya ito ipagkakait sa atin, yung kagalakan, kapayapaan, at pag-asa. Agad-agad na ito ibibigay sa atin ng Diyos. Sabihin po natin sa Panginoon, kung alam mo sa sarili mo, kulang ka na nito, hindi ka paghihindian ng ating Diyos. Number 3 po, keep believing in God. Keep believing in God and His Word. Manatili po tayong maniwala sa Diyos at maging sa Kanyang salita. Dahil ang salita, walang iba kundi ang Diyos. Ang sabi po ng Romans chapter 15 and verse 12, sabi po niya sa 15 verse 12, sinabi pa ni Isaias, may isisilang sa angkan ni Jesse upang maghari sa mga hentil, siya ang kanilang magiging pag-asa. Sino po yun? Mula sa angkan ni Jesse na siyang isisilang. Siya po ay isinilang na. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Malinaw po ang source ng ating pag-asa, walang iba kundi si Jesus. Doon pa man sa Old Testament, ito po ay inihula na, nangyari po ito, naganap po ito, upang sumagana po ang pag-asa sa ating pong mga buhay sa pamamagitan ng ating pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ito po ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya, ito po yung katiyakan sa mga bagay na hindi po natin nakikita, pero atin itong pinananampalatayanan. Atin itong pinaniniwalaan, bagamat hindi pa natin nakikita. That is faith. Sabi po ng Psalm 71 verse 5, for you are my hope, O Lord God. You are my confidence from my youth. Ang sabi ng awit, ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Ikaw, Panginoong Diyos, ang aking confidence. Yung kanyang pagiging matatag. Confident siya sa kanyang kabataan na maging hanggang sa kanyang katandaan dahil ang Diyos ang kanyang pag-asa
maaasahan niya ito hanggang sa huling araw ng kanyang hininga. So, to hope in Christ is to believe in Christ. Ang pagbibigay mo ng pag-asa, yung pag-aasa mo, yung pagkakaroon mo ng pag-asa kay Kristo, yung paniniwala mo kay Kristo. Kaya kung tayo po ay naniniwala kay Jesus, meron tayong pag-asa. It is to look to Him alone to fulfill all the promises of God to us. Para makamtan po natin ang mga pangako ng Diyos, ma-fulfill ng Diyos ang kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin, we need to look unto Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2, look unto Jesus, the author, the perfecter, the finisher of our faith. Kaya kahit yung tayo po ay nasa harapan ng kaguluhan ng buhay natin, nasa gitna tayo ng kawalan, problema, pagsubok ng ating mga buhay. Kapag tayo po ay kay Kristo lang nakatuon ng ating mga pag-asa, sa gitna po ng kaguluhan at kawalan na ito, doon po patutunayan ng Panginoon yung kanyang katapatan na tuparin ang kanyang mga pangako sa bawat isa. There comes the fulfillment of God's promises in the midst of our troubles and trials. If we truly keep believing in God and His Word, dahil habang ito po ay pinaniniwalaan natin ang salita ng Diyos, ito po ay nagmamanifest ng kapangyarihan upang lahat po tayo ay makaranas ng himala at dakilang bagay mula sa ating Diyos. Number 4, have the power of the Holy Spirit. Mahalaga po na mayroon tayong kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. The power of the Holy Spirit, it is the power of God that created the universe. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ito yung kapangyarihan na ginamit ng Diyos upang likhain, lalangin ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw. He spoke and it was done. Sabi po ng Psalm 33 verse 9. It is, sabi po ng number 2, sa pagkakaroon po natin having the power of the Holy Spirit, yung katotohanan po dito, number 2, the Holy Spirit is the resurrection power that gives new life. Why we need to have the power of the Holy Spirit? Number 1, because the Holy Spirit is the power of God that created the universe. Number 2, the Holy Spirit is the resurrection power that gives new life to dead sinners. In John chapter 3, 6-8, the Holy Spirit opens our minds so that we can understand the truth. Ang banal na Espiritu po ang nagbubukas ng ating kaisipan upang maunawaan natin ang buong katotohanan patungkol po sa salita ng Diyos. Ang sabi po niya ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, and then 9-13. The Holy Spirit is the power that produces His holiness in us. Ang nagpo-produce po ng kabanalan sa buhay po natin in us, it is the power of the Holy Spirit. Kaya kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos, hindi po maaari na tayo po ay makapamuhay sa kabanalan sa buhay natin na ito, because it is the power of the Holy Spirit that produces holiness in us as we walk in dependence on Him. Habang tayo po ay lumalakad na nakadepende po tayo sa kapangyarihan ng ating Diyos. Galatians chapter 5, 16-23, and 1 Corinthians chapter 6 verse 11. The Spirit
confirms our adoption. Ang Holy Spirit po ang nagko-confirm na tayo po ay inampon. Dahil hindi naman talaga tayo po ang original, hindi po tayo ang original na bayan, na anak ng Diyos. Tayo po ay ampon. We are adopted through our Lord Jesus Christ. Ang Holy Spirit po ang nagko-confirm ng adoption sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ito po ay tumutulong sa lahat po ng ating mga struggles sa buhay po natin habang tayo po ay nananalangin. Ang tumutulong po sa atin sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga kabighatian natin sa buhay, ang tumutulong po sa atin ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya mahalaga po na tayo ay empowered by the Holy Spirit sa buhay po ng bawat isa. Ito po ang sabi ng Ephesians chapter 3 verse 16. The Holy Spirit seals every believer so that we are kept for the day of redemption. In Ephesians chapter 3, 13 to 14, ang Holy Spirit po. Then sa Ephesians chapter 4 verse 30, ito po ang tatak. Ito po ang seal. Ito ang tatak ng kaligtasan, ng katubusan ng Diyos sa bawat isa na naghihintay sa Kanya. Amen po ba? Upang tayo po ay lumago, upang tayo po ay magkaroon ng abounding hope sa ating buhay, tandaan po natin ang 4 na bagay na ito. Number 1, focus on God as the source of hope. Number 2 po, be filled with all joy and peace. Number 3, keep believing in God and His words. And then number 4, have the power of the Holy Spirit sa buhay po natin. Hindi lang ngayon, kundi habang po tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Let us all begin each morning by spending 20 to 30 minutes at least in God's presence, reading and meditating His words. Maglaan po tayo ng 20 to 30 minutes po araw-araw tuwing umaga po na tayo ay nag-spend ng quality time sa presence po ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pagbabasa, sa ating pong pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan ng ating pag-awit ng mga awiting spiritual. Nandun din po yung ating pong pagkabisa, pag-memorize ng mga words, verses ng Panginoon to keep us all strong in our faith sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Let us memorize some of God's wonderful promises that kindle joy, peace, and hope in our soul so that we can meditate on them throughout the day. Ang sabi po ng Romans chapter 15 verse 13, Romans chapter 8 verse 28, Romans 8 verse 32, Colossians chapter 3 1 to 4. Hindi po tayo maaring madaig ng mga discouragement, depression, kalituhan, kaguluhan sa buhay natin kung lahat po tayo ay puspos ng buka ng pag-asa mula sa ating Diyos, na mayroong kagalakan, na mayroong kapayapaan sa mamagitan po ng ating pananampalataya, sa patuloy po ng ating pong tuloy-tuloy na pagkilala, tuloy-tuloy na paglalagak ng ating mga buhay sa kapangyarihan ng ating Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay.
Dakila naming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Marami ka, Panginoon, na ginagawa na mga hakbang upang ang iyong mga anak ay malayo sa anumang mga kaguluhan, kalituhan, discouragement, depression sa aming pong mga buhay. Alam namin, O Diyos, sa mamagitan po ng iyong mga salita sa hapong ito, kami, Panginoon, ay muli na makakaranas ng tunay na nag-uumapaw, Panginoon, hindi lang sa aming pong kaloob-looban, kundi sa aming pong buong katauhan na ito. Ang nag-uumapaw, Panginoon, ay ang pag-asa, ang kapayapaan, ang kagalakan na mula sa iyo. I pray, Lord, sa maraming tao, Panginoon, na nasa kaguluhan ng kanilang mga buhay, sa mga tao, Panginoon, na masyado po na depressed sa kalalagayan ng kanilang mga buhay. Pahintulutan mo, Panginoon, ang salita na mula sa iyo sa hapong ito ay magbibigay daan upang sila po ay muli, Panginoon, na magkaroon ng panibagong pag-asa na kung saan, Panginoon, ay magiging sagana sa kanilang pong mga buhay. Hindi maaari, Panginoon, manatili ang kadiliman. After the night, there comes, O Lord God, sisikat ang panibagong araw, at ang araw na ito, Panginoon, na sisikat sa kanilang mga buhay, ang liwanag na ito ay mula sa iyo. Maraming salamat po. Continue to cover them, Lord, with your most precious blood. Let the power of your Spirit, Lord, fill their hearts with peace, joy, and even hope, O God, in living in this fallen world, O God, in the name of Jesus. Patuloy mong ilagak sa kanilang mga puso, Panginoon. Walang kapangyarihan, O Diyos, ang COVID-19. Walang kapangyarihan ang pandemic, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya. Walang kapangyarihan, O Diyos, ang kagutuman, kahirapan, sa mga nagtitiwala sa iyo, Lord God, at sa panibagong pagkakataon na ibinibigay mo sa kanila. Makikita na nila, Panginoon, ang katotohanan, what is the truth, Lord, that comes from your word in the name of Jesus Christ of Nazareth. Panginoon, dinideklara namin ang patuloy mong pagkilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa kanilang pong mga tahanan. Bayan mo, Panginoon, na maging open ang kaligtasan, bukas ang pintuan ng kaligtasan para sa kanila. Maging bukas, Panginoon, Lord, ang mga biyaya at pagpapala mo, Panginoon, Lord God, sa mga taong ito na nasa lugmok na kalalagayan. Bless each and every one of us. Bless our family. Bless your church, ang JIL Church San Leonardo. I-bless mo ang Area 17B, ang Nueva Ecija. I-bless mo, Panginoon, JIL Church Worldwide sa panguna po ng aming Bishop, Brother Eddie. I-bless mo, Panginoon, ang Luzon, Visayas, Mindanao. I-bless mo ang buong bansang Pilipinas. I-bless mo ang buong mundo sa pangalan po ng aming Panasos. Salamat, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong pagsamba. In Jesus' name, Amen and Amen.